Tama ba ang pagbalasa ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang gabinete? Hati ang opinyon ng ilang political analyst sa usaping yan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Ano nga bang implikasyon ng pagpapa-courtesy resignation ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang buong gabinete? Para kay Constitutional Law Professor at dating Ateneo School of Government Dean Tony Lavinia, tila nagpapakita ito ng mahinang pamumuno ni Marcos. It's a very weak president, di ba? Napaka-weak ang leadership. Kasi ibig sabihin, parang hindi niya pwedeng i-fire. Hindi gusto niyang i-fire, di ba? Who will be afraid of him now? Normal naman daw ang reorganisasyon sa pamahalaan, pero para kay Lavinia, parang biniblame ni President Marcos yung kanyang cabinet sa performance ng government. Medyo palpak yung gobyerno natin ngayon eh. Pwede naman niya palitan lang lahat ng tao eh. Hindi ko get na bakit siya naging pa ng resignation. para naman sa political analyst si Ronald Llamas, matagal na dapat ginawa ng Pangulo ang balasahan. This is long overdue eh. Dapat even more than a year ago, nung hindi na di-deliver yung kanyang mga promise sa State of the Nation, nung nagkaroon ng disaster dun sa budget, dapat din may mga natanggal na eh. Dapat nagkaroon ng overhaul. Kung ang geopolitical analyst na si Richard Haydaria naman ang tatanungin, overcorrection naman yata ang ginawa ng Pangulo na nagpakita lang daw ng kahinaan niya. He's signaling rather than decisive introspection. I think what he's signaling is perhaps weakness. I felt that is not what you wanted it to come out from the podcast. What you wanted to come out from the podcast is first of all to say, I'm not a lame duck. Pero sa ginawang ito raw ng Pangulo, posibleng magbukas ito ng pinto para ibalik sa gabinete si Vice President Sara Duterte at maging daan sa pagkakasundo ng unity team. Mean Los Baños, News 5.